kumakalat ngayon with regards sa health ni PBBM na medyo ano na lang, malubha. Good luck sa kanya. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, ayan no. At heto, panibagong vlog at panibagong reaction video patungkol po dito. Inambush interview itong si Vice President Inday Sara Duterte at ayaw niyang pangalanan ang mga kumakampi sa kanya na mga kandidato, no? Kasi po, babatikusin na naman nila, gigipitin na naman ng administrasyon na ito. Mamaya, ipapakita ko ang full interview, ambush interview ni VP Sara. Okay? At ngayon, ito yung pinakamatindi. Galit na galit ang House of Representatives, no? Itong mga mambabatas, dismayado sa panghihimasok di umano dito sa Korte Suprema patungkol po sa impeachment process ni VP Sara. O ayan, galit na ang mga congressman sa Supreme Court. O ayan ha. At panoorin natin si Tinyo, yung mga kalaban ni VP Sara dyan, panoorin natin yan. Pero like and share muna tayo dito kasi para kakalat ito sa taong bayan ha. Marami po ang makaalam sa mga nangyayari ngayon, no? Sa mga kalaban ni VP Sara. At heto, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, if this is your first time, subscribe na po kayo. Okay? Kasi libre lang yan, walang bayad yan, updated pa kayo. Okay? Eto, punta tayo dito kay VP Sara, ambush interview ni VP Sara ha, patungkol sa usaping politika. Ito yung sagot niya ni VP Sara. Hindi ko sila papangalanan kasi unang-una, matindi at mainit ang politika ngayon. No? Lahat ng lumalapit, nakadikit, kaibigan ko ay hinaharas, tinatreten, Ginigipit. ng kaso, inaatake. So hindi ko sila papangalanan. Unang-una dahil dyan. Pangalawa, dahil kaming lahat ay presumptive candidates pa lang. Correct. Dahil wala pa namang filing ng Candidacy. So hindi natin alam kung matutuloy ba talaga yung pagtakbo nila or hindi. Antayin natin sa darating na, at malapit na yon, darating ng period of filing ng candidacy sa susunod na. Sa susunod na taon. Ayan. Ma'am, with regards sa itong araw ng kagitingan, how crucial it is, ma'am, nga taliwala sa kadugay na sa panahon, ma'am, nga sakripisyo itong mga war veteran that we will continue to remember their sacrifice, especially, ma'am, kanisa itong mga kabataan-unan po. Okay. Napakahalaga ng ating commemoration ng Araw ng Kagitingan ngayong araw na ito dahil kailangan natin maalala at kailangan malaman ng ating mga anak yung sakripisyo ng sundalo para tayo ay mamuhay ng mapayapa dito sa ating bansa. Pero sabi ko nga kanina doon sa aking speech, sadly, the state of the nation has failed the Filipino soldier. Kung nakikita nyo, there is an absence of an independent foreign policy framework para sa ating bayan. Hindi mo na alam kung kaninong interest ba talaga ang pinoprotektahan ng ating mga kasundaluhan. Pangalawa, yung dahan-dahan na pagbalik ng insurgensiya. No? Nakikita natin na merong mga iba't ibang skirmishes sa mga lugar at nakikita natin doon ang recruitment ng ating kabataan dito sa grupong NPA. At pangatlo ay yung Actually, no, yan ang isa sa mga pinakadahilan bakit ang daming gustong maibalik ang mga Duterte sa administrasyon. Dahil sa mga NPA. Wala eh. Yung panahon po ni former President Duterte, nawala na kasi yan eh. Yan, yung problema na yan. Ngayong pagbalik ni nung si Bongbong Marcos na ang naging presidente, wala eh. Bumabalik itong mga sakit sa ulo ng mga tao ito. Itong mga NPA na to. Mag-real talk tayo dyan. Buti nabanggit yan ni VP Sara, sa totoo lang. ng Bangsamoro peace process. Nakikita din natin dito na na-agitate na yung grupo ng MILF dahil hindi na nasusunod kung ano man yung mga napag-usapan at nakikita nila mabagal yung pagbabago doon sa kanilang lugar. Thank you, ma'am. We have Sir Argel from GMA. Sir Argel? Ma'am, good morning po. Ma'am, napapatuloy po na krisis ngayon, lalo na sa enerhiya at sa langis, ma'am. Ano po yung dapat na hakbang na gagawin para pamahalaan kung maibsan itong nararamdaman ng kahirapan ng ating mga kababayan? Sa krisis ng langis, ma'am, ano ba dapat ang gawin ng ating pamahalaan upang maibsan yung nararamdaman ng kahirapan ng ating mga kababayan? Paniwala ko kung ang tanong is ano pa dapat ang ginagawa ng pamahalaan, ay dapat tanungin natin ang ating Pangulo, no? Ano pang ginagawa niya para tulungan ang mga kababayan natin na tinatamaan o nahihirapan dahil dito sa epekto ng krisis sa Middle East.
Thank you. Last question. VP, sa latest WR numero survey, you are leading for the presidential days 2028. Any comment? Alam niyo, sa totoo lang, sinabi ko na dati, no, ako mismo hindi ako nagpapasurvey. Dahil unang-una, mahal. Actually, si VP Sara, walang arty-arty, mainit yan, no? Pero nagpapa-interview. Yung pagpapasurvey. At pangalawa, itong mga survey na ito, hindi natin alam kung totoo ba talaga yung kanyang data, kung ano yung nakikita dyan sa iba't ibang komunidad natin sa buong bansa. Pero, sabi ko nga, lagi, nagpapasalamat ako at kami sa tanggapan ng pangalawang Pangulo sa patuloy na suporta at pagtitiwala ng ating mga kababayan sa aming kakayahan para magbigay ng makatotohanan na serbisyo. Alright, thank you. Libreng sakay daw po ma'am, magpapatuloy pa po ba daw amidst the oil crisis na ito ang nasinati karon ma'am? Ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay merong proyekto na libreng sakay, no, para sa lahat. At ito ay isang proyekto na sinimulan namin noong 2022 dahil nakita namin na kailangan talaga ng tulong ng ating mga kababayan in terms of savings sa daily expenses nila. At ito ay tutuloy, lalo na ngayong merong krisis at merong sobra at bigla ang pagtaas ng presyo ng mga produkto. VP, update na lang dun sa 2028 elections. May ano ka na ba? Initialist sa 12 senatorial slate mo or possible mas marami pa sa 12? Wala. Wala pa akong senators. Merong mga nagpahayag na interesado sila na magsama kami kung sakaling ako ay tumakbo at sila din ay tatakbo. Pero kung sasabihin mo na meron na talagang listahan at meron na talagang usapan, walang ganoon para sa senators list sa elections sa 2028. Maybe can you name them po, yung nag-present na? Hindi ko sila papangalanan kasi unang-una, matindi at mainit ang politika ngayon. No? Lahat ng lumalapit, nakadikit, kaibigan ko ay hinaharas, tinatreaten, pinafailan ng kaso, inaatake. Kagaya ni Marcoleta. Di ba? Hindi ko sila papangalanan. Yung nag-present na? Hindi ko sila papangalanan kasi unang-una, matindi at nakadikit, kaibigan ko ay hinaharas, tinatreaten, pinafailan ng kaso, inaatake. So hindi ko sila papangalanan. Unang-una dahil dyan. Pangalawa, dahil kaming lahat ay presumptive candidates pa lang. Dahil wala pa namang filing ng candidacy. So hindi natin alam kung matutuloy ba talaga yung pagtakbo nila or hindi. Antayin natin sa darating na, at malapit na yon, darating ng period of filing ng candidacy sa susunod na. Sa susunod na taon. Last na lang, VP, kailan ang right time na i-declare mo yung vice president mo? Running mate mo yung right time? Kailan? Depend kung ready, kung meron na, dahil sa ngayon wala pa naman ako vice president na candidate na kasama. Kung meron na at ready na siya, na magpahayag na siya ay tatakbo bilang vice president. Si VP Sara, ingat na ingat rin eh. Kasi ayaw niyang masira ang kanyang maging running mate. No? Dahil ang daming umiinit dito kay VP Sara eh. Mapapababa siya kung magagawa nila ng paraan yung problema sa supply doon sa Middle East. Or mapapababa siya kung merong ibang supply na hindi dumadaan sa Middle East na papasok sa ating bayan. So hanggang merong bangayan sa Middle East, patuloy ang pagtaas ng presyo ng crudo. VP, may kumakalat ngayon with regards sa health ni PBBM na medyo, malubha. Good luck sa kanya. Thank you. Thank you. PBBM, good luck raw sa'yo. Good luck sa health mo. Ang gaba, dili magsaba. Ay, ito naman, panoorin natin itong mga taga-House of Representatives. Nagalit na sa Supreme Court. Ito kasi sa tingin raw nila, nakikialam ang Supreme Court dito sa impeachment proceedings sa Kamara. Ganyan po ka praning itong Kamara. Ito, panoorin natin. Sumusobra na raw ang pakikialam ng Korte Suprema sa impeachment proceedings laban kay VP Sara sa Kamara. Ayon sa ilang kongresista, sana raw ay respetuhin din ng Supreme Court ang kanilang proseso. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
Dismayado ang ilang mambabatas sa naging aksyon ng Korte Suprema sa impeachment complaints ni VP Sara. Dismayado talaga sila kasi nautakan sila ni VP Sara eh. Nautakan sila ni VP Sara. We have noted yung kanilang mga decisions sa Duterte versus House of Representatives. And yes, dismayed tayo sa kanilang mga decisions dahil overstep. Bakit kayo dismayado? Karapatan rin naman yan ni VP Sara eh. Respetuhin nyo rin yung powers ng Supreme Court. Di ba? Hindi lang kayo ang may kapangyarihan sa gobyernong ito. Tandaan nyo yan. Na nga ng O kung sasabihin ninyo na respetuhin ng Supreme Court ang aming proceedings dito sa House of Representatives. Hindi nga kayo marunong rumispeto ng Vice President ng Pilipinas. Sa tingin ninyo kung hindi kayo nirerespeto ng Supreme Court, deserve nyo yan. Deserve nyo. separation of powers ng executive, judiciary, and legislature, yung pag-decide nila ng merits ng case Entitled ng Duterte versus House of Representatives. Ang ikinatatakot nilang mangyari ngayon ay ang maging sunod-sunuran na lang ang Kamara sa hukuman. Tila sumasobra yung intervention ng Supreme Court sa impeachment, no? Na dapat ay exclusive na poder ng isang co-equal branch ang Kongreso. No? Kaya nga, ang suma total nito, dahil sa panghimasok ng Korte, kahit dun sa mga detalye na ng rules ng impeachment, ay napagkakait sa publiko. Kahapon, naglabas ang kautosan ng SC na nagmamandato sa Kamara na magpaliwanag kaugnay sa mga petisyong doon sila nagalit. Hiningan sila ng paliwanag. Nagalit sila. Normal proceedings yun Bakit kayo magalit? Ni VP Sara at ng kanyang mga kaalyado. Pero nanindigan ang mga mambabatas na hanggat hindi sila pinahihinto ng Korte ay tuloy ang impeachment. We welcome this as a positive development kasi ibig sabihin, walang BR1 na issue ngayon, tuloy ang maglalabas na ebidensya, tuloy ang maglalabas ang katotohanan. Ganito rin ang posisyon ni House Speaker Bo GD. Git niya, ang pagdinig ay bahagi ng constitutional process na nakabase sa ebidensya at batas. Inaasahan na sa Tuesday, April 14, magpapatuloy ang pagdinig laban sa bise. Ilan sa mga pinatawag ng Kamara ang isa sa mga defense lawyer ng bise na si Attorney Michael Powa at ang nagpakilalang bagman umano ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Para sa agenda ay Saya Mirafuente. Sila yung wala talagang direksyon dyan sa impeachment proceedings na yan. Alam mong pamumulitika. Tapos ngayon, sila pa yung may ganang magalit dito sa Supreme Court. Na itong Supreme Court, wala namang pinapanigan itong Supreme Court. Ito pa yung isang congressman na umiiyak. Sir, your reaction po to the filing of petition by Isa pa ito Gago rin Wow, na-shock tayo doon. Hindi. Ikaw lang. So, eto na naman tayo. Tumakbo na naman mo? sa Korte Suprema ang Vice Presidente sa halip na harapin ang mga issues at sagutin na ang publiko, magpaliwanag sa publiko. Yun naman ang nasa likod ng impeachment na ito, no? At again, ang panawagan natin sa Korte Suprema, dapat this time around irespeto ang Kongreso bilang co-equal branch na may exclusive na kapangyarihan sa impeachment, including yung paggawa ng sarili niyang rules. Ang gusto ng petition ng Vice President ay sabihin na invalidate ang rules ng House, no? So ibig sabihin ang gusto niya mangyari ay ang Supreme Court ang gumawa ng rules on impeachment. Labag ito sa konstitusyon, no? Sir, labag din daw sa 1-year bar yung third and fourth kasi invalidate. Sinet aside na yung 1 and 2. Yun ang sinasabi natin nung paman, no? Kahit nung dinismiss yung first complaint, no? Laban kay Vice President, at ang sinasabi natin dito, walang anumang impeachment na mangyayari kung lagit-lagi ay tatakbo yung accountable official at papatulan naman ng Supreme Court, no? On the basis of rules, no? Walang impeachment na mangyayari, walang mapapanagot na opisyal kung lagit-lagi ay panghihimasukan ang mga rules ng House sa impeachment, no? Kaya again, dapat matigil ito at dapat ma-assert na ang impeachment ay poder ng House at dapat magtuloy-tuloy. Ultimately, dapat harapin ng Vice Presidente sa halip na takbuhan ang mga lehitimong question kaugnay sa paggamit ng confidential funds, kaugnay sa unexplained wealth at iba pa. Sir, yung April 14 hearing, tuloy naman habang walang Yun. Then, umaasa tayo na ang Korte Suprema ay irerespeto ang kapangyarihan ng co-equal branch at ibasura kaagad ang complaint na ito.
Otherwise, sabi ko nga, wala nang may impeach na opisyal kung lagi-lagi ay questionin ang rules ng House. Kung hindi ba pwedeng i-impeach i-file na ng impeachment complaint ng Supreme Court? O meron ba silang pwedeng nalabag para sila ay pwedeng i-impeach kung ganito yung nangyayari? Well, ang usapin dito ay pagpapanagot sa Vice Presidente. So, yun ang dapat na focus natin ngayon. No? At kung hindi nagkaroon ng Supreme Court decision in the past, ay dapat, na, by now, dapat tapos na ang issue na ito. No? Pero nandito tayo muli. Tapos, ano ba to? Paulit-ulit lang, di ba? No? Pinagkakait tuloy ng legal processes ang karapatan ng mamamayan na panagutin ang kanyang mga opisyal. No? Ang gusto lang naman natin, magkaroon ng trial, no? At doon na maipakita kung may basis ba o wala, di ba? Bakit hinahadlangan ang proseso nito? Kaya nga po, wala bang nagagawang impeachment offense ang Supreme Court dito sa pakikialam po? Wala bang nagagawang impeachable offense ang Supreme Court sa ginagawang pakikialam sa impeachment against VP Sara? At sabi niyo nga ay nakakahatang ito sa mandato ng Kamara. Again, ang focus natin pagpapanagot sa Vice Presidente. So wag na tayong ma-distract. Sa ngayon, sa usaping yan. Yan ang gusto mangyari, no? Palabuin, makaiwas, no, ang Vice Presidente, harapin ang usapin sa pagwalda sa confidential fund at sa unexplained wealth. Kabalbalan yan dahil nasa Constitution mismo yon na sinasabi na pagkatapos ng finding ng sufficient grounds ay maghihiring ang Committee on Justice. Nasa Constitution mismo yon. Paano ke-questionin sa Korte Suprema ang Constitution mismo? So, kabalbalan talaga at dapat kagyat na ibasura ang complaint na ito at harapin na lang ng Vice Presidente. Okay. So, ulit. Kabalbalan talaga ang petition na ito. Kine-question mismo ng Vice Presidente yung Constitution. Sa Constitution mismo ang nagtatakda na maghihiring ang Committee on Justice. No? So, ang Supreme Court dapat kagyat na ibasura ang complaint na ito. Sir, oil prices, sorry. 2 weeks po, ceasefire US Iran, ang global oil prices po bumaba na rin. What are we demanding po ba sa Dubai or ina-expect na sana bumaba din ba yung presyo po? Well, alam ng lahat na may major development, no? May ceasefire at bubuksan daw muli ang Strait of Hormuz for at least 2 weeks. So, may pagbaba na ng presyo on the world market. Ang tanong, mararamdaman ba kagad yung pagbaba? Ano, alam natin, pagka tumaas, kahit lumang stock, tinataas na nila. Pero bakit pagka bumababa, ang daming dahilan para sabihin hindi pa maaaring bumaba ang presyo. Yun nga ang patunay na pinagsasamantalahan at tumutubo ng sobra-sobra ang mga oil companies sa publiko, no? Sa krisis na ito at hinahayaan ng gobyerno dahil sa patakaran ng deregulasyon. Anong dapat po gawin ng US? Paano ba? We understand the regulation. Well, kaya nga, sabi natin, una, may kapangyarihan sila na sa unbundling. Ibig sabihin, isa publiko, ano ba yung mga actual costs na pinagbabatayan ng presyo. No, hindi na maaaring magtago, lalo na ngayon, sa panahon ng krisis, dun sa trade secrets daw, yun ang ginagamit. Pero sa jurisprudence, may kapangyarihan ng DOE na i-disclose kung magkano talaga yung mga costs na pinagbabatayan ng presyo ng mga oil companies. Ano? So una yon, kailangang ilantad, gawing transparent ang pagpipresyo ng langis. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman